Ito pong kay Ronald Bato de la Rosa, nagsusumbong kay Trump. Nagsusumbong kay Trump, mga bossing. Bakit daw ho? Eh kasi pinapapasok daw ng Pilipinas yung ICC. Ano naman magagawa ni Trump sa ICC dito sa Pilipinas? Oh, kaya ang binabanggit lang naman ni Trump dyan, mga kababayan, eh yung kanila at hindi naman sila kasapi ng ICC. President Donald Trump signed an executive order on February 6 to impose visa and financial sanction on individuals who assist the International Criminal Court in investigating the United States and its ally daw po, mga bossing. Ano po? Oh. So ngayon, eto si Trump, nagsusumbong. No, si Bato de la Rosa. Sabi niya, ba't ang hilig nilang i-connect si Trump sa Pilipinas, mga kababayan? Ano ba sa tingin nila? Ano ba sa tingin nila, mga boss chief amo, sir? No? Ito ay United States, ang Pilipinas ay sakop ng Estados Unidos. Sigaw sila ng sigaw. Oh, bakit papapasukin ng ICC? Bakit papayagan ng ICC? Eh ngayon parang gusto nila pasakop tayo sa Estados Unidos sa mga ginagawa nila. Kinakabahan ho kasi si Bato de la Rosa. Huwag nyo nang itago yan. Kabado kayo sa ICC. Sabi ni Yapet, Israel dinidepensahan ni Trump si Netanyahu. Ba't niya didepensahan? Tuta ng China. Correct. Di ba? Oh, sabi ni Tobats Bato de la Rosa, the weather is changing. Oh, nagbabago na daw. Yes, Mr. President, Filipinos. May problema ba sa sa pagbabasa si Trump? Mga kababayan. Si Trump, si Bato de la Rosa. May problema ba sa pag-intindi ng pagbasa si Bato de la Rosa? Kasi parang hindi niya naintindihan Filipinos can give you a list of people who facilitate and even use government resources just to expedite ICC interference in our country. I am sad for them. Sad ka talaga. Hindi sa kanila. I am sad for them if you cancel their visa. They can no longer visit their hidden wealth in the US. Ito ho, tingin ko patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos to Umaaray na talaga si Bato de la Rosa, no? Siguro yung mga DDS naniniwala po na hindi matutuloy ang ICC kasi po diyan sa mga ganyang pahayag ni President Donald Trump ng Estados Unidos. Ang layo ho, mga kababayan. Ang layo ho ng tinutukoy. Kasi ho, sila Bato de la Rosa, mga bossing, kahit ano na lang kakapitan yan. Kahit ano na lang po kakapitan yan, mga kababayan, maligtas lang sila. Wala na silang PC Ubus na ho ubus na yung PC nung kampo ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga di ba ginagawa nila? Pang-uuto na, di ba Ma'am Etelyn Solis? Inuuto na din ho. Sino? Pati si Attorney Leni Robredo gusto na nilang utuin para yung mga kakamping suportahan sila at kampihan sila. Sorry. Yun ho yata ang pinakamalabong mangyayari at pinaka-imposibleng mangyari sa Pilipinas. Nakampihan ho sila ng mga kakamping, mga boss. Bakit to? Kung galit tayo dito sa mga ito, kung ayaw natin dito kay Ronald Bato de la Rosa, yung mga kakamping ko, isinusuka ho talaga sila. Mga boss, simula pa lang po, ayaw na sa kanila nung mga kakamping. Di ba? Lahat na lang gagawin niyang mga yan. Sabi ni Arvin Laurio, mas paniniwalaan ni President Trump si PBBM kesa sa kanya, Boss Mark. Baka nga hindi kilala to ni Trump Naalala nyo, panahon ng natanggalan ng US visa, si Bato de la Rosa ang nakaupo. Si President Donald Trump, mga kababayan. Kung naalala nyo yun. At the same time, nung nanalo si Trump, umpisa ng humimod ng wet packs. Bumabate, nag-greet daw po kay President Donald Trump. Kaya lang,
Baka hindi kilala ni ano yan, ni Donald Trump, mga kababayan, no? Tapos gagamitin yung mga yung mga ano nila, yung mga tagapagsuporta nila o tagasunod nila. Paabutin nyo to kay Trump, paabutin nyo na. Eh kaso, na-realize ni Donald Trump, mga kababayan, eto yung mga EJK boys eh. Sige, tuloy pa din. Wala pa din kayong visa. Cancel pa din ang inyong visa. Di ba? Mga bossing, wala na to, bats. Ano, alam mo kung paano ka makakalusot diyan? Kung paano malulusutan yung ICC? Ha? Makipagtulungan ka sa kanila. Ituro mo yung totoong mga nag-uutos sa inyo. Di ba? Baka sakali pag sinabi mo, sige po, ituturo ko na po talaga kung sino yung nag-uutos at sinabi mo yung mga katotohanan, ay nako, baka gawin ka pang witness dyan. Ligtas ka. Di ba? Hindi nga lang ligtas. Yung mga taong nagtuturo sa inyo, nagsasabi sa inyo kung ano yung gagawin. Yun, yung mga nagpa-reward, makipagtulungan kayo. Malamang ligtas kayo at malamang laya kayo nun kung sakali, no? Kaya lang merong sigurado ako na hindi lalaya, mga kababayan. Anyway, natin tong video na ito, mga bossing, dahil merong sinasabi na tungkol po doon sa mga congressman na ang sabi ho, mga kababayan, 150 million daw po. Sa mga narinig nyo. Ito, 150 million daw po. 150 million daw po. Kada lagda o pirma, mga bossing, nung congressman. Ngayon, merong mga kumalat at ipinakalat yung mga DDS sa internet. Yung litrato ni House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Limpak-limpak na salapi. Ang dami, bultong cash. Nakagano, sa lamesa. Halatang inedit nila. Halatang inedit para kumonekta doon sa mga ibinibintang nila kay Martin Romualdez. Anak ng tinapa. Nagwala yung mga DDS. Nagsaya ho sila. Ayan na, tingnan nyo. Puro magnanakaw talaga kayo. Ganito, ganyan. Bobo na lang ho ang naniniwala sa mga ganun. Sa panahon na ho natin ngayon, mga kababayan, nauso ang online banking, nauso ang wire transfer, uso yung ATM card. Ngayon, iaabot cash-cash. Di ba? Kung siguro 1980s pa nangyari, baka pwede pang paniwalaan